Ako ang nagpatayo ng bahay, pero ako ang pinalayas. Hanggang sa 3 taon na ang nakalipas, nadulas si mama at nabali ang binte. Abala si papa sa bukid, walang mag-aalaga sa kanya. Sakto namang nasa gitna ako ng diborsyo noon, kaya dinala ko ang 3 taong gulang kong anak at bumalik sa bahay ng magulang ko. Sa loob ng 3 taon, pera at lakas ang inialay ko. Araw-araw akong nag-aasikaso ng pagkain, paglilinis at pag-aalaga sa magulang ko mula umpisa hanggang dulo. Nang makita kong hindi matatag ang kita ng kapatid ko at ng hipag ko, kusa kong binayaran ang matrikula ng anak ko at ng pamangkin ko, pinag-aral ko silang dalawa sa pinakamahal na kindergarten sa lugar namin. 3 taon kong itinuring ang lugar na iyon bilang tahanan ko habang buhay. Malaki man o maliit na bagay, ako ang umaasikaso. Kaya nang magreklamo ang hipag ko na maliit at luma na ang bahay, tahimik akong nagbigay ng pera kina mama at papa at sinabi sa kanila na humanap na ng magpapatayo ng bagong bahay. Pagkatapos, agad akong umupa ng bahay sa bayan para doon muna tumira ang lahat. Pagkatapos kong makuha ang bahay, dali-dali akong bumalik para ipaalam ang balita at utusan silang mag-impake. Ngunit pagdating ko sa gate, nakita kong binabato ng pamangkin kong lalaki ang anak ko gamit ang bato. Sampi na palamunin, lumayas ka sa bahay ko! Hindi kayo welcome dito! Namumula ang mata ng anak ko habang sumasagot, nandito ang mama ko, bahay ko rin to. Humalakak ang pamangkin ko. 6 na taong gulang pa lang pero puno na ng kayabangan ng muka. Sabi ng mama ko, ang babaeng nag-asawa ay parang tubig na itinapon palabas. Hindi na taga rito ang mama mo at lalo ka pang hindi. Pwede lang kayong bumisita tuwing piyesta. Tumingin ako sa hipag kong nagkakape at ngumangat-ngat ng buto ng pakwan. Umaasang pagsasabihan niya ang anak niya. Nagkunwari siyang walang nakita at tinawag lang ang anak. Junjun, halika rito, kumain ka ng buto. Baka manakawan ka ng mga daga sa bahay. Malinaw na patama yun sa akin. Nagulat ako. 3 taon, hindi ko nakita ang tunay niyang mukha. Ngayong magtatayo na ng bahay, hindi na siya nagkunwaring mabait. Tiningnan ko ang mga bahay yerong kalahating tapos at tinanong si mama. Mapito tayong tao. Bakit 3 kwarto lang ang ginagawa? Dumaan si mama na parang estranghero at hindi man lang sumagot. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko at itinuro ang isang kwarto. Jojo, dito ang magiging kwarto natin. Kakatapos ko palang magsalita ng tumilapon sa paanan ko ang balat ng buto ng pakwan mula sa hipag ko. At nagwika ito, makapal din ang mukha mo, no? 3 taon kang palamunin dito, wala akong sinabi. Ngayon na hindi pa tapos ang bahay ng biyenan ko, nangangarap ka pang kumuha ng kwarto? Babaeng nag-asawa na, nangingialam pa sa bahay ng magulang, hindi mo ba alam na bawal yan? Babaeng diborsyada, may dalang anak, uuwi pa sa bahay ng magulang, hindi ka ba nahihiya? Pagkasabi noon, binuhat niya ang anak niya at inilapag mismo sa lugar na itinuro ko. Malaki na ang anak ko. Kailangan niya ng sariling kwarto? Humanap kayong mag-ina ng ibang matutuluyan. Tumingin ako sa bahay na itinatayo. 10% ng materyales, pera ko ang ginamit. Ang kapatid ko'y nagtatrabaho sa milk tea shop, wala pang 10,000 ang kita buwan-buwan. Sa bahay na ito, 30,000 lang ang naibigay niya. Dahil naawa ako kina mama at papa, palihim akong naglipat ng 40,000 sa kanila. Hindi nila sinabi sa kapatid ko at sa hipag ko. Kaya ngayon, ganito sila kalakas ng loob. Ayokong makipagtalo sa hipag ko, kaya hinanap ko si mama. Abala siya sa pansamantalang kusina. Pagpasok ko pa lang, inihagis na niya sa akin ang isang palanggana ng maruming bituka ng baboy. Bilisan mo. Uuwi na mamaya ang tatay mo at kapatid mo, kailangang may ulam. Tiningnan ko ang maruming laman loob at hindi gumalaw. Mahinahon kong sinabi, 3 taon na ako rito. Ako ang nagluluto, ako rin ang gumagastos sa bahay. Biglang ibinagsak ni mama ang salaan sa mesa at tiningnan ako ng masama. Kung magulo ang sarili mong bahay, huwag mo kaming idamay. Parang sinakalang dibdib ko. Parang may nabuksang gripo ang bibig niya, tinuro niya ako at sinigawan. Makinig ka! Si Bian ang manugang ng pamilyang to. Sa kanya kami aasa sa pagtanda. Huwag kang manggulo! Huwag ka nang umangal tungkol sa pagluluto. Babae ka, natural lang na tumulong ka rito. Mabuti nga at hindi ka pa pinalalayas ng kapatid mo. Imbes na magpasalamat, ang dami mo pang hinihingi. Nang makita niyang namumula ang mata ko, tumalikod siya at malamig na sinabi. Sa madaling sabi, ang bahay na yan ay para sa kapatid mo. Walang kinalaman sa'yo. Malaki na ang anak mo, hindi na angkop na manatili rito. Mag-isip ka ng paraan. Hindi ko na kinaya, tumakbo ako sa bukid para hanapin si Papa. Tiningnan lang ako ng kapatid ko at umalis. Matapos humithit ng sigarilyo, inabot ni Papa ang litrato ng isang lalaki. Taga-kabilang baryo. Mas matanda sa'yo ng 8 taon, diborsyado rin. Dalhin mo ron ang anak mo, may matitirhan ka. Tuluyan akong bumagsak. Hindi ako mag-aasawa. Biglang umitim ang mukha ni Papa.
Ang babae kailangang mag-asawa. Nakakahiya kang tignan. Palaging nasa bahay ng magulang. Nabulunan ako. Umiyak akong nagsabi, hindi naman ako kusang bumalik noon. Kayo ang nag-udyok na bumalik ako para mag-alaga. Kumunot ang noon niya. Iba yon. At saka, matagal nang magaling ang paa ng mama mo. Nagpanggap ka lang na hindi alam para manatili rito. Hindi kami nagsasalita, hindi ibig sabihin gusto namin. Umupo ako sa gilid ng bukid, tahimik ng matagal. At doon ko naintindihan, hindi pala ako ang taong kailangang tulungan. Kung ganon, bakit ko pa kailangang pahirapan ang sarili ko? Nagtatrabaho ako sa cross-border e-commerce at may sarili akong maliit na kumpanya. Karamihan ng trabaho ay online. Paminsan-minsan lang akong bumabalik sa lungsod para mag-manage. Dahil naranasan ko na ang pagsasamantala kapag nalalaman ng trabaho ko, mula nang magsimula ako, hindi ako kailanman nagsabi sa pamilya ko tungkol sa negosyo ko. Sa paningin nila, ang pera ko ay galing sa hatian namin ng ex-husband. Isa lang akong tambay na walang silbi. Kaya bumalik kami ng anak ko sa lungsod, nanirahan ng tahimik, at hindi na ako muling nagparamdam pa sa kahit sino sa kanila. Ngunit paglipas ng panahon, naging successful ang aking negosyo at dumami ang mga investor at nakikita na ako sa mga pahayagan at telebisyon at dahil doon, nakikita ako ng mga kamag-anak ko. Isang araw nagparamdam ang hipag ko, mayaman na raw ako at baka pwedeng ipasok ko siya sa company ko pero hindi ko pinansin kahit pa anong pagpapansin nila. Wala, naging matigas na ako. Sila ang nagturo noon sa akin kaya magdusa sila ngayon